gabi, sambahin niyo ang Diyos, bituing nagniningning. Sambahin niyo ang Diyos, dagat, bundok, halaman at hayop, purihin niyo ang Diyos. Purihin ang Diyos, kayong gawa niya, umawit ng bagong kanta. Purihin ang Diyos, kayong anghel niya, ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang kapestahan nila San Timoteo at San Tito, mga obispo. At tayo ay lumalapit muli sa kabanal-banalan na puso ni Jesus. Naway maging totoo, puno ng pagmamahal, tapat ang ating mga kalooban, kung paano ang ating Panginoon ay naging puno ng katapatan, pagmamahal sa kanyang Ama. Sa napakaraming beses na kung saan tayo ay nanatili sa ating mga iba't ibang pagkukulang, tayo'y palaging nahuhulog sa tukso, nanatili sa kadiliman ng kasamaan. Sa mga pagkakataon na tayo'y lumayo sa Diyos, at kung alam man natin ang kanyang kagustuhan, hindi natin tinupad sa ating buhay. Hilingin muli natin ang kanyang awa, patawarin sana tayo sa ating mga kasalanan, para tayo'y muling maging karapat-dapat makatanggap sa kanya sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo ang mga katangian ng apostol kina San Timoteo at San Tito. Pagbigyan mo ang kanilang dalangin, kami makapamuhay ng maayos at matapat sa iyong kalooban, para kami marapatin mong makasapit sa iyong piling sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtin natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumayo nawa ang pagpapala, ang habag at kapayapan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglingkuran ko ng tapat tulad na ginawa ng aking mga ninuno. Tuwing alalahanin kita sa mga panalangin araw at gabi, sabik na akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan, lalo na kapag naalala ko ang iyong pagluha. Hindi ko nakalimutan ang tapat mong pananampalataya, katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang yon. Dahil dito,
ipinaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatuto tungkol sa Panginoon o aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong Nagligtas. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong Nagligtas. Purihin ng Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong Nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit saan ipahayag na Poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay ipahayag, gawa ng Poong Nagligtas. Panginoon ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ng lakas niya ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay yukol sa pangalan niyang banal. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong Nagligtas. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibot ay matatag na, kahito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong Nagligtas. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa siya'y magpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna, saka uhay, na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipapagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano nating maihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus. Anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil na mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Ano pat ang mga ibon ay nakakapamugad sa mga sanga nito. Ang salitang ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talimhaga tulad nito ayon sa makakaya ng kanilang pag-uunawa. Hindi siya nangangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talimhaga. Ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat
ng bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po. Kung kayo po ay magda-diet o mag-e-exercise ng isang araw, papayat po ba kayo agad? May makikita ba kayong pagbabago sa inyong waistline? Di ba wala? Kung kayo po ay mag-aaral ng isang araw, tatalino ba kayo agad? Magiging mas marunong ba kayo? Di ba hindi? Kung ikaw ay magtatrabaho ng isang araw lang, ikaw ba ay yayaman? Ikaw ba ay magkakaroon ng maraming pera agad? Ikaw ba ay magtatagumpay agad sa buhay? Di ba hindi? Makikita niyo po dito mga kapatid na hindi tayo agad-agad magtatagumpay kung katatanim pa lang. Pero kung isang taon ka nang nagda-diet, kung isang taon ka nang nag-e-exercise, may makikita ka bang pagbabago sa iyong pangangatawan? Papayat ka ba? Magiging mas matipuno ka? Di ba oo? Kung ikaw ay nag-aral na ng 10 taon, ikaw ba ay magiging eksperto at matalino? Di ba oo? At kung ikaw ay nagtrabaho ng 100 araw, tingin niyo po ba, magkakaroon kayo ng pera o ipon? Di ba oo? Mga kapatid, huwag nating ikumpara ang unang araw sa 100 araw natin. Do not try to find fruits just when you have planted first. Huwag ka munang maghanap ng bunga kung katatanim mo pa lang. Mahalaga po ang mga bunga, pero huwag nating kalimutan. Mahalaga din ang paglaki, ang paglago. Sa ating ebanghelyo, yan po yung ating narinig, na ang kaharian daw ng Diyos ay parang pagtatanim. Mahalaga ang lahat ng proseso, ang pagtatanim ng buto, ang pag-unti-unting pag-usbong nito, ang paglabas ng kanyang mga sanga, ang pagsuhay, ang pagtubo ng dahon, at paglabas ng bunga. Hindi lang ang bunga ang mahalaga, pero magsimula sa pagtatanim, sa pag-unti-unti nitong paglaki, mahalaga yon sa Panginoon. At ganyan din po, pinapaalala sa atin, na kahit na maliit ang buto ng mustasa, mahalaga din yan sa Diyos. Kahit na maliit yan, pagdating ng araw, kung ikaw ay magtsatsaga, magpapasensya, magiging tapat, yan daw ay lalaki, pinakamalaking halaman sa lahat. We are reminded, my dear friends, that we must love growth in our lives, because where there is growth, there is life. And where there is life, there is God. Amen? Do not underestimate life just because there is no fruit. Huwag ka sanang malulungkot dahil wala kang nakikitang bunga sa iyong buhay. Pero matuwa ka, magalak ka, pag may nakikita kang pagbabago, at lalo kang matuwa kung ang pagbabago na nangyayari sa iyong buhay ay nagiging mas mabuti ang iyong kalagayan. Amen? The lack of fruit is not a sign of failing. Maganda pong maunawaan yan. As long as you are growing, that is success. Ano po ang tagumpay? Yan yung may nagbabagong mabuti sa iyong buhay. Ano ang tagumpay? Yan yung ikaw ay lumalago, lumalaki, at umaangat sa iyong kabuhayan. Nung puminsan, merong isang misis na lumapit sa akin. Umiiyak at kinekwento niya ang kanyang buhay. Nalaman niya ang kanyang asawa ay hindi naging tapat sa kanya. Kaya ito pong misis, walang ibang magawa ko hindi ang magrosaryo, magdasal. Sabi niya, Father, araw-araw akong nagro-rosaryo, nananalangin sa Diyos. Sa bawat pagro-rosaryo ko, umiiyak ako. Hanggang isang araw po, Father, napansin ko na ako'y nagro-rosaryo. Hindi na ako umiiyak, hindi na ako tumatangis. Wala nang luha na pumapatak sa aking mga mata. Napansin ko po na ako'y nagdadasal. Hindi na ako malungkot kung hindi ako'y may ngiti sa aking muka. Wala na akong lungkot kung hindi ako'y payapa. At sabi po niya, dahil po sa araw-araw kong pagdarasal, napansin ko, itong aking asawa, nagbago din. Naging tapat na tapat siya sa akin at naging napakasipag niya, mahal na mahal niya ang aming mga anak. Kaya mga kapatid, tandaan niyo po ito. Huwag po kayong titigil kahit na wala kayong nakikitang bunga sa iyong kapaguran.
Hindi ibig sabihin, wala pang bunga o produkto o epekto sa iyong buhay, ay walang ginagawa ang Diyos. Mga kapatid, keep on seeding. Magpatuloy kang nagtatanim. Huwag kang susuko. This is our challenge. Keep on seeding even if you are not seeing. Magtanim, magpagod, magtiyaga, lumaban, kahit na wala kang nakikita. Dahil kung nagpapatuloy ka sa mabuti mong ginagawa, kahit na wala kang nakikitang magandang bunga, isa lang ang tawag diyan, pananampalataya. Faith is continuing on, doing what is good and holy, trusting that someday God will give you a good fruit. Faith is continuing, knowing that someday God will reward you for your faithfulness. Amen? Magpatuloy ka magtanim kahit na wala pa ang bunga sa iyong paningin. Dahil ang buto ngayon, tandaan mo, yan ang puno, ang halaman at ang bunga ng kinabukasan. May napakaganda pong kasabihan na sinulat ang isang poeta. Ang pangalan po niya ay si Rabindranath Tagore. He once said that the flowers of tomorrow are the seeds of today. If all your life, all that you do is you keep on planting seeds, then that is enough. Huwag kang mag-alala kung hindi mo pa nakikita ang bunga ng iyong pagpapagal. Huwag kang mag-alala kung wala ka pang nakikitang produkto ng iyong katapatan. Magtiwala ka. Kahit na wala kang nakikita, may ginagawa ang Diyos. Ang mas mahalaga ay meron kang inumpisahan, itutuloy yan ng Diyos hanggang sa katapusan. Amen? Kaya nga, tandaan niyo po ito mga kapatid. Itanim mo ang sipag sa iyong trabaho kahit na nangangawit ka na. Itanim mo ang pasensya sa iyong pamilya, sa iyong relasyon kahit may lungkot ka. Itanim mo ang pag-asa kahit na meron kang sakit, kahit na ikaw ay nahihirapan at malapit ng sumuko. Itanim mo ang tuwa sa gitna ng iyong mga pagsubok at suliranin. At itanim mo ang pasasalamat sa Diyos kahit na ikaw ay nangangamba at natatakot. My dear friends, keep on planting, keep on growing on this life. Yes, fruits are important, but what is more important is that we grow. Because when we grow, we have life, and when there is life, there is God. Kung meron kang tinanim, meron kang aanihin. Kung wala ka pang inaani, magtiyaga ka, maghintay ka, at magdasal ka. Dahil sapat palagi ang biyaya at grasya ng Diyos, siyang nagpapatubo ng buhay na ito. Amen. Mga kapatid, ating ialay sa Diyos ang ating mga dasal at dalangin. Naniniwala tayo at nagtitiwala sa Diyos. Ating itugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan sa daigdig naway maging tulad ng mayamang lupa na nagbibigay bunga ng tig-100 ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa naway mamuno sa pamamaraang kaya-aya sa Diyos at sa kanilang nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga hindi nasisiyasat ng mga ambisyon at pagkamakasarili, naway hindi makasagabal sa salita ng Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming makilala ang binhi ng iyong salita at gawa sa aming buhay. Huwag nawa kaming mangamba sa mundong ito, bagkus maging maliksi kami sa paglilingkod upang mamunga ang aming mga mabubuting gawain. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Maging tinapay ng aming tuwa,
maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming galak, maging katawan mo kami, Jesus, maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming galak, maging katawan mo kami, Jesus. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana. Ngayon kami naghahain para kina San Timoteo at San Tito na magunita sa pagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang nagniningning sa piling ng mga banal, na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinigay mo silang huwaran namin araw-araw, at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na sa pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto, sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa na maapostol lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus, tayo ngayon magkaisa sa panalangin ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos,
na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ng ating Panginoong Jesucristo ang Kordero ng Diyos. Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakalaya. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para mangbigay buhay, huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Lumuhod po tayo para sa panalangin sa kabanal-banalan na puso ni Jesus. Jesus, Diyos ko, iyong nasabi, humingi at kayo'y bibigyan, maghanap at matatagpuan ninyo, kumatok at bubuksan ang pinto para sa inyo. Tunghayan mo po akong nakaluhod sa may paanan mo, napupuno ng buhay na pananampalataya at tiwala sa iyong mga pangakong pinabatid ng iyong kabanal-banalang puso at sinambit ng iyong mga labi. Narito po ako upang hilingin ito. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan. Kanino pa ako tutungo kung hindi sa iyo na ang puso ay pinagmumulan ng lahat ng grasya at kabutihan? Saan pa po ako maghahanap kung hindi sa baul na naglalaman ng kayamanan ng iyong habag? Saan pa po ako kakatok kung hindi sa pinto kung saan binibigay ng Diyos ang sarili niya sa amin at kung saan kami makakapunta sa Diyos? Sa iyo po ako dumudulog, puso ni Jesus. Sa iyo po ako nakakatagpo ng aliw kapag nahihirapan, pagtatanggol kapag inuusig, lakas kapag nabibigatan sa pagsubok, at liwanag sa dilim at pagdududa. Minamahal kong Jesus, maigting po akong naniniwala na kaya mong ipagkaloob ang biyaya na aking hinihiling. Kailanganin man ito ng isang himala, naisin mo lamang ito at matutupad na ang aking panalangin. Inaamin kong ako'y hindi karapat-dapat sa iyong mga biyaya. Ngunit hindi ito dahilan para panghinaan ako ng loob. Ikaw ang Diyos ng habag at hindi mo tatanggihan ang isang pusong nagsisisi. Tingnan mo nawa ako ng may habag at mababatid ng iyong puso sa aking mga kasiraan at kahinaan ang dahilan upang pagkaloob ang aking mga panalangin. O banal na puso, anuman ang iyong pasya sa aking hiling, hindi po ako titigil na sambahin, ibigin, purihin, at pagsilbihan ka. Jesus ko,
Ikalugod mo nawang tanggapin ang pagsasagawa ko ng ganap ng pagsang-ayon sa mga atas ng iyong kaibig-ibig na puso, na aking tunay na hinahangad na matupad. Kasama ng iyong sangnilikha, magpakailanman. Kabanal-banal ang puso ni Jesus, alam kong may iisang bagay na hindi mo kayang gawin, ang mawalan ng habag sa mga naghihirap o nababalisa. Tignan mo po ako, nagmamakaawa po ako. Minamahal kong Jesus, ipagkaloob mo ang grasyang aking hinihiling sa iyo sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso ng iyong dalamhating ina. Pinagkatiwala mo po ako sa Kanya bilang Kanyang anak at ang Kanyang mga panalangin ay napakamakapangyarihan sa iyo. Amen. Kabanal-banal ang puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Kalinis-linisan na puso ni Maria, ipanalangin mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsipakinabang at dumalangin ang pinanaligan ng uliran naming si San Timoteo at San Tito ay maipahayag namin ang tinuro nila ay magawa naming ganapin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Napakahalagang aral. Do not compare your first day to your 100 days. Huwag mong ikukumpara ang iyong pag-uumpisa sa iyong katapusan. Kung ikaw ay nagtatanim ng mabuti, ikaw ay aani ng mabuti. Kung wala kang nakikitang bunga, manalig ka at magtiwala ka. Dahil tandaan natin, wala namang naitanim na mabuti na hindi hahayaan na masayang, mawala at masira ng Diyos. Sa gitna ng ating mga maraming masasamang karanasan, magpatuloy tayong magtanim, magtiyaga para sa mabuti at banal. At hayaan natin ang Diyos sa Kanyang grasya, siyang magpatubo. Darating ang araw, mararanasan natin, makakamtan natin at matatanggap natin ang bunga ng ating kapaguran, ang bunga ng ating mga katapatan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos sa makapangyarihan, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Laudato